Professor Leyco, magandang umaga po. Professor, morning po. Hello. Hello, magandang umaga po, Carmelo. Opo, Magandang opo. umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Tatanungin pa ba namin kayo kung maapekto ang ekonomiya natin o ang tanong na lang namin gaano ang epekto nito sa ating ekonomiya, Professor Leyco? Itong nangyayari na ito sa Middle East. Yun po nga ang pinagtutuunan natin ng pansin. Pagka nagkaroon ng malawakang gera sa Middle East na nangyayari na nga ngayon, pinakamalaki pong indicator dyan yung isinarado ang Strait of Hormuz. Mhm. Sa atin, mahigit sa uh, 80%, 90% ng ating mga imports ay galing diyan. At kung magsarado yan, ay sigurado po tataas ang presyo ng petrolyo, mahihirapan po tayong kumuha ng petrol. Tinitingnan ko rin po ano ba ang mga alternatives sa Mhm. Strait of Hormuz. Mhm. Kakaunti po ang alternative dyan, napakaliit. Kaya magiging napakaselan po sa Pilipinas, Aha. mga bansa katulad ng Pilipinas na kumukuha ng petrolyo sa labas, Mhm. na pagka nagsara ang Strait of Hormuz, ang ating supply, ang presyo ay maapektuhan ng masyado pong Opo. napakalubha. Opo, opo. Professor, yung Saudi Arabia at saka yung UAE, meron silang mga pipeline na binabypass nila yung Strait of Hormuz. Pero siyempre, pag gano'n na po, mas mahal yun. May ganong klase ng pasilidad. Talagang ito pa rin ang pinaka-practical yung dumaan dito sa Strait of Hormuz na ito, Tama Professor. po, Opo. tama po. Mas matagal at mas kakaunti po. Mhm. Ang sa kanila po, ang pinaka-efficient talaga ay yung Strait of Hormuz. Kasi nandoon lang po sa bukana ng Strait of Hormuz ang mga refineries, ang mga planta ng Saudi Arabia, Mhm. ng UAE. Kaya po, pagka tiningnan po ng mga mamamayan ang mapa, magkakaroon tayo ng idea kung bakit napakaselan ang pagsasara ng Strait of Hormuz. At napakaliit lang po ng daanan na yan, ng daluyan na yan. Mhm. At ang may control ay ang Iran. Mhm. Kaya po hindi naman dapat dinadaan sa gera ang kung ano man yung kanilang mga hindi pinagkakasunduan dahil buong mundo po ang apektado nito. Opo, opo. Professor, eto na po, langis. Nagpasabi na po ang DOE na wala pa namang aktual na epekto para sa pagtaas ngayon. Kasi yung pagtaas ngayon ay nung nakalipas pa ho, yun po ang batayan nun eh. Pero in the coming days, talagang mararamdaman po natin yung medyo mas mataas na pagtaas ng presyo ng langis. So ano po pwede nating gawin para hindi po maapektuhan po yung ating ekonomiya kasi nakasalalay lahat po ito sa petrolyo, Professor. Opo, mahirap pong sabihin na hindi maapektuhan ng ating ekonomiya. Maapektuhan na po, pero ang pwede na po nating gawin ngayon ay siguro po sa pamahalaan. Ang gamit ng petrolyo ng pamahalaan ay bawasan kung ano man ang pwede pang bawasan sa ngayon. Mhm. Yung mga essential na paggamit, bawasan po ang paggamit ng pamahalaan. Kasi mahirap naman po sabihin sa mga pribado na huwag na kayong gumamit. Wala naman po tayong magagawang control doon. Mhm. Pero pwede na nating i-encourage. Kasi kung nung mga panahong mga 1970s, no, nagkaroon tayo ng oil rationing. Mm. Pipila po tayo na mahabang pilahan yan Mhm. Mm. magyayari sa atin. Ah, So ngayon pa lang, mag-umpisa na tayo. op- Ano ba ang mga paraan na pwede nating matipid? Opo. Mhm. At i-encourage na po ang mga pribadong sektor na gumawa na rin ng paraan para magtipid Mhm. Mhm. ng paggamit ng Opo. petrolyo. Doon sa Pero doon sa lungsod ng Maynila, excuse me po, Professor, inumpisa na yata ni Mayor Isko doon eh. opo, Yung mga wala namang ginagawa na sa opisina, wag nang gumamit ng aircon, umuwi na kayo at saka yung limitado yung mga takbo ng mga sasakyan nila na ginagamit diyan sa lungsod para hindi naman po maging maaksaya sa gasolina at saka sa krudo kung hindi naman importante po yung lakad, Professor. no, tama po yun. Mhm. At pwedeng mas ngayon gamitin ang mass transit. Opo. Ngayon lang, paano naman gagamit ang mass transit ng mga tao kung napakasikip ng Mhm.
mga ng MRT, ng Mm-mm. LRT, ng Mhm. mga buses natin. Kaya kailangan po talaga bilang paghahanda noon pa dapat natin ginagawa yan. Pero sa ngayon, Mhm. kailangan nating na tingnan kung paano natin matutulungan ang mga mamamayan Mm. na magtipid sa paggamit ng petrolyo. Talagang sa krisis talaga ang unang line of defense mo magtipid talaga, professor eh. Yun talaga eh. Opo, kasi unang-una po, bagamat tayo ay nag-aangkat, hindi naman po tayo ang pangunahing nag-aangkat. Mm. Maski ang pamahalaan po ang umaasa din po sa private sector Oo. na diretsong nag-aangkat ng petrolyo Mhm. mula sa Middle East. So sila po ang gumagawa niyan at sila rin po nag-iimbak niyan. Mhm. Tayo po ang nagsasabi na kailangan mag-imbak tayo ng mga 30 days na reserve Mm. para sa ating gagamitin. Opo. Pero tayo ay umaasa sa private sector para Mhm. gawin yan. Opo. So ngayon, paano natin masasabi naman na mag-imbak kayo ng enough? Mm. Kung hindi lang 30 days, pero too late to say na more than 30 days natin na ang gagamitin natin Wala pag-iimbak. nandiyan na po yung gera eh. 30 days ito po yung ano doon lang sa ito, regulasyon talaga ito ng ating gobyerno doon sa mga oil companies. Ang minimum inventory reserve dapat 30 days for refiners, 15 days for importers and bulk suppliers, 7 days sa LPG. Pero Opo. wala tayong tinatawag na strategic petroleum reserve, yung talagang gobyerno nagpapatakbo, professor. Wala po tayo nun eh. Wala po tayo niyan. Oho. At ang isa pa po, bantayan natin ang mga mga messages o mga mensahe na ibinibigay ng pamahalang Amerikano, ng US, ni President Trump. Sabi niya, nung una, mga 4 weeks. Ngayon, sabi niya, maski na 4 weeks, 5 weeks, may handa raw sila maski na mas matagal pa sa 4 to 5 weeks. Nakakabahala po yan. Kasi ang ibig sabihin niyan, parang wala po yatang end game, Tama po. walang plano na hanggang kailan nila kaya Oo. gegerahin ang Iran. At ngayon, Oo. ang Iran mukhang Lalaban eh. nagpalit na. Oo. Lumalaban po. Oo. Kung nung araw ang sabi nila, sige, maghihintay tayo ng gabi bago sila magpapaulan ng kanilang mga missiles. Pero ngayon hindi eh. Oo. Within the hour, Mm. in a few minutes, Mhm. gumaganti na rin. Opo. At hindi lang po ang Israel ang kanilang binobomba Oh. o pinapaulan na ng missiles. Pati po yung mga kapitbahay nila na merong mga military bases ang Amerika. Totoo po 'yun. So Kaya nga po. pagka dumating po yung pagkakataon na gumanti ang Iran, pati po ang mga bayan na merong mga OFW. base militar, Oho. nandoon ang ating Pilipino at malahigit po 2 milyong Naku po. Pilipino ang nandiyan po. Opo, Kaya apektado tayo. Opo. Paano, professor, yung siyempre ngayon pa lang may mga nagsasabi ng gusto na nilang umuwi kasi may mga nasasaktan ng mga Pilipino, may namatay na nga po eh. Opo. Paano 'yan? Yung remittance naman, papunta naman ako doon. Ano naman ang magiging epekto sa atin yang ekonomiya? Siyempre, ang laki niyan, professor. Opo. Malaki po yan. Napakalawak po ng role ng remittances sa atin. Mhm. Last year, mahigit 30 bilyong dolyar ang pumasok na pinadala ng ating pong mga kapatid na mga OFWs. Pero ngayon po, hindi po natin sila masisisi at hindi natin pwedeng sabihin na huwag kayong bumalik. Mm-mm. Dahil pagdating naman nila dito, kakaunti ang trabaho na Yun. makukuha nila. So, ito ang nakikita nating epekto na umasa tayo sa remittances at maganda naman ang dating ng dolyar sa Mm-mm. Pilipinas dahil po sa mga kapatid nating OFWs. Pero ngayon po, sinasabi natin na ang ating remittances hindi po forever. Mhm. Pero dahil malaki ang dating ng remittances sa atin, import naman tayo ng import. Lahat ng klase, pati bigas, tayo po ang biggest importer ng bigas Oo. sa mundo. So ngayon, kung hindi tayo makakapag-import dahil nabawasan ang ating mga remittances, magkakaroon din po ng epekto yan dito sa ating bansa. Pagkain. Sa pagkain. Magkakaroon ng epekto sa presyo ng pagkain sa atin. Naku po. At malawakan po. Kaya nga tinitingnan natin ang
worst case scenario dito Hey. na magtagal pa ito, sinasabi ni Trump na 4 weeks, 5 weeks, pero handa daw sila na kung mas matagal pa, Oo. magkakaroon ng malawakang paggalaw, Oo. pagsadsad ang Opo. ating ekonomiya. Opo, tama po Professor. Sabi nga ay madaling mag-umpisa ng giyera, mahirap itong tapusin, Professor Leyco. At talagang maapektahan po tayo dito. So sige po, Professor Leyco, hanggang sa susunod po. Salamat po sa inyong panahon at paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Carmelo. Opo, Magandang umaga po sa ating lahat. Si Professor Emmanuel Leyco, isang ekonomista.